Nagsikap na pumasok sa landas na pinapangarap, ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh don't remember me. Do Lord, oh do Lord, oh don't remember me. Do Lord, oh do Lord, oh don't remember me. Way beyond the blue.
opening song, shall we all sing Ligaya ng Buhay? Sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo po ay yumuko para sa ating panalangin, mga kapatid. Mahabagin naming Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito na muli na sa pang-apat na araw na programa sa media ay kayo po ang patuloy na nangunguna sa amin at patuloy na nagpapala na binibigyan mo kami ng malakas na pangangatawan upang maisagawang muli ang iyong programa sa gabi ito. Pangunahan mo po kami, Panginoon, maging ang magsasalita si Pastor Jerrel, na nawa po kayo ang gumamit sa kanya at kami pong lahat na nakikinig sa programang iyong ipapahayag ay mabless at ganon din po, Ama, na matanim sa aming puso't isipan, lalo na po sa mga nais magpasakop sa iyo, Ama. Tulungan mo rin po, Ama, ang mga nakikinig at ang mga kapatid na nauuhaw sa mga pabalita na ipanapahatid sa iyo ngayong gabi. Pagpalain mo po kaming lahat, maging ang mga participants, at higit sa lahat, Panginoon, naway patuloy po nawa ang matagumpay na paggabay mo sa amin at hanggang sa matapos ang mga programang ito. Naway marami po ang mga katauhan na tumanggap at tumanggap na maging ikaw ang personal na gagawin nilang personal na tagapagligtas. Pagpalain mo po kaming lahat at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus na aming tayong tagapagligtas. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Ayan, tayo ay pang-apat na gabi na magkakasama sa pagpupulong na ating ginagawa. Tayo ay nagpapasalamat dahil kahit na nasa bahay pala tayo, busy pa rin pala. Akala natin dati pag nasa bahay, i-relax. Marami rin palang trabaho dahil maliban sa work from home, hindi rin nawawala ang trabahong bahay. Ayan. At tayo ay nagpapasalamat dahil may mga pagkakataon at may oras tayo na ganitong nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon. So, nais kong pasalamatan ang mga participants ng ating program ngayong gabi.
Pinangunahan tayo sa pag-aawitan ni Sister Almira Dormilla at saka ni Sister Rosie Dormilla. Ang opening song natin ay Ligaya ng Buhay. Ang ating opening prayer ay nagkalog sa atin ni Sister Presencia Dahay. Ang inyong lingkod naman po, Brother Jim Garcia sa welcome remarks. Katapos ko po, tayo po ay makakarinig ng isang health lecture. Mukhang maganda tong topic na to. Ako din ay excited makinig na galing kay Sister Aisel Laha. Ang title niya ay 1 + 1 = 2. Health is wealth and it starts with you. Diba? Parang magka-rhyme. So excited tayong makinig. After niyan, meron ho tayong isang tanging bilang na pagkakaloob sa atin ng Sauyo Church bago ho natin marinig ang topic ni Pastor Cheryl Paulino. Mukhang interesting din po ang topic ni Pastor dahil how to develop patience. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng pasensya dahil halos buong, ilan na ba tayo? Almost 2 months na, no? Nasa bahay lang tayo. And ang nakikita nating tanawin mga dingding lang ng ating bahay. So minsan, nauubos ang ating pasensya. Buti na lang may mga pagkakataon na may mga pwede tayong makinig ng mga bagay-bagay. So Pastor, inaabangan namin ng iyong topic, how to develop patience. Pagkatapos po ng part ni Pastor, makakarinig po tayo ng isang appeal song na pagkakaloob sa atin ni Sister Jane Daffodil Tusi. And then ang ating closing song na Ligaya ng Buhay. At pagkatapos po niyan, tayo po ay kakalooban ni Pastor ng isang closing prayer. Mga kapatid, inanyahan ko po lahat na tayo po ay sama-samang makinig at sama-sama rin tayong mabless, mabiyayaan sa ating mga mapapakinggan ngayong gabi. Ako na po ba, sir? Opo, kayo na po. Okay po, share screen lang po. Yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Azel Astley F. Laha, second year medical student po mula sa Adventist University of the Philippines. At ang ating pong discussion ngayong gabi ay pinamagatang 1 + 1 = 2. Health is wealth and it starts with you. So sa mga nagtataka po, bakit kaya ganun yung title natin? Parang kakaiba. Kasi po, kagaya ng 1 + 1 = 2, ang atin pong mapapag-usapan ngayon ay basic. Marahil po'y alam nyo na ito, nadinig nyo na sa iba, na kailangan lang po natin mapaalalahanan ng mga basic na ito every once in a while. Ano po? Kaya po ganun ang ating title. Yan. Ayon po sa World Health Organization, ang health daw po ay state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So, hindi po pala porke wala tayong nararamdaman sa katawan, wala tayong masakit, hindi po pala porke wala tayong nararamdaman ganun, ay masabi na nating healthy na tayo. So, iba't ibang aspeto po pala ang kumakaloob at bumubuo sa kalusugan. Ito nyo, physical, mental, at social well-being. Na hindi lang po pala pag sinabing health, ay physical lamang na nahawakan na kapag makirot ng iyong balikat, doon mo masasabi na hindi ka healthy. Yun po pala, iba't ibang aspeto ng buhay. So, dahil po, iba't ibang aspeto pala ng buhay ang na related sa health, dapat din po, 'di ba, ang pag-aalaga sa kalusugan ay iba't ibang aspeto rin at hindi lang yung sa physical. Ano po? Kaya po, ngayon ang ating mapapag-usapan ay tungkol dito sa New Start Lifestyle Program. Ito pong New Start Lifestyle Program ay natutunan namin sa school po dahil ito ay may subject po kaming lifestyle medicine. Doon sa subject po namin yun, ipinresent ito na lifestyle program. Na ang bawat salita po, ang bawat letter sa New Start ay nagkumakatawan sa
prinsipyong pinangangatawanan ng lifestyle program na ito. So yung New Start po pala, it stands for nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, at trust. So sa atin pong pag-discussion sa ating health lecture ngayon, dito po babaybayin natin at madadaanan natin lahat ang 8 prinsipyo ng New Start na lifestyle program. So, magsimula na po tayo sa nutrisyon. Tungkol po sa nutrisyon, ay halin tulad po natin ang ating katawan sa apoy. Hindi po ba, kapag may itinapon tayo sa apoy, pwedeng ang apoy ay maglagablab ng malakas, na mas lumakas pa siya. At the same time, kapag po may itinapon tayong hindi tama sa apoy, pwede pong humina ng kaunti ang apoy, hindi po ba? Ganyan po. Tapos, may mga pagkakataon din po na pag may itinapon ka sa apoy, ay tuluyang manghihina at mamamatay ang apoy. Ganon din po ang ating katawan. Sa tuwing tayo po ay kakain. So, yung pong ibinibigay natin, yung ating inilalagay sa ating katawan, parang yun po ang nagiging fuel natin eh. Dito po sa power plate, na makikita ninyo, di po ba, bata pa lang po, sinasabihan na tayo na kumain ka ng gulay para lumakas ang iyong katawan. Hanggang ngayon po sa pagtanda, sana po huwag nating kalimutan yon. Dahil, ito po, kita niyo to sa power plate. Ang kalahati po ng platong ito, kita niyo, ay karamihan dyan ay gulay at saka prutas. Ganun po ba ang itsura ng plato natin kapag po tayo kakain? Kasi yun daw po ang pinakamainam na combination na dapat nating kainin. Tapos, tinuro din po sa amin, kung mapapansin niyo po, ito pong may rainbow sa likod ng pagkain. Tinuro po sa amin ng aming lecturer na kapag kakain ka, eat rainbow. E di nagtawanan po kami kasi eat rainbow daw po. Di nagtawanan kami magkakaklaseng ganyan. Ang ibig sabihin po pala ng eat rainbow ay kapag kakain ka, tingnan mo yung iyong plato, dapat iba't iba ang kulay mo. Na ang pinakamainam pala ay iba't ibang uri ng gulay, kaya nag-iiba't iba din ang kulay ng iyong pagkain. So, yun po, wag po nating kalilimutan yun na paalala sa mga bata na kumain ng gulay para lumakas. Yun din po ay paalala sa atin kahit tayo matatanda na po. Ano po? Yun po para sa nutrition po ha, dapat ay maraming prutas at gulay. Yung mga about 1/4 po ay ito yung mga kanin natin, yung natitirang 1/4, ito naman po yung ulam. Pero karamihan po dyan ay prutas at gulay, dapat yun po. Ano po? Ang sunod naman po ay exercise. So, nakikita niyo na po ba ang ating pagkakasunod-sunod? Yung new start, nag-start po tayo sa N, nutrition. Ang sunod naman po letter E, exercise. Exercise. Ngayon po, madalas tayong nasa bahay, di po ba? Marami pong work at home, ganyan. At the same time po, dapat, kasi kapag madalas tayo nasa bahay, madalas din pong nakaupo. Napapansin niyo po ba kung hindi nakaupo o kaya tulog, nakahiga pong ganyan? Dapat po, kasi ngayong nasa bahay na tayo, nabawasan yung paglalakad natin. Kaya po dapat, bukod sa work at home, ay mausuhan din po tayo ng workout at home. Kasi may mga artista din po na nag-share na mag-exercise ka kahit nasa bahay. Kaya yan, may iba't ibang ways. So, may mga nag-share din po ng ganon. So, ito pong share, nasa screen po natin ay yun pong mga workout or home exercises na pwedeng magawa ni na kuya, ni ate, ni nanay at ni tatay, ng mga kaya po. Eh, para naman po sa mga talented dyan, pwede naman pong mag-aerobics or Zumba kung mga adventurous po at talented talaga. Yung kasi nagagalaw niyo po ang inyong joints. Kasi ngayon pong nasa bahay tayo, madalas tayo, nabawasan yung ating paglalakad, nabawasan po ang ating exercise. Kailangan po natin bumawi ng exercise, kailangan natin bumawi ng galaw ng katawan. Ano po, wag niyo pong nahayaan na tatagal ng 1 oras, nakaupo lang kayo. Maganda po na sa 1 oras kahit man lang tumayo kayo, uminom ng tubig, or kung ano pong ginawa nyo. Basta wag nyo pong hahayaan na kayo ay 1 oras diretsong nakaupo. Kailangan po ay may gawin kayong something. Parang minsan po nabanggit sa amin ng isang doktor, sabi sa amin ay, sitting is the new smoking.
Kasi ang pag-upo daw po ng matagal ay nakaka-degrade din ng katawan. So kaya po part siya ng lifestyle program na ito, exercise. So exercise po, wag po natin kakalimutan yan. Ang sunod naman po ay water. Yan. Ihalin tulad po natin ang ating katawan sa sasakyang sa sasakyan. Yan po ano, kapag ang sasakyan po ay nagkulang sa coolant o kulang sa tubig, maaari pong mag-overheat ang sasakyang ito. Kapag po nag-overheat na yung sasakyan, hindi na po siya makaandar ng maayos. Gano'n din po ang ating katawan. Kung makikita niyo po dito sa screen, kung tao kapag kulang sa tubig, maaring tumaas ang kanyang temperatura. Bakit? Kasi ang tubig po, marami siyang tinutulungang function sa ating katawan. Isa na po doon ang pag-maintain ng normal na temperature. So kapag kulang tayo sa tubig, maaari pong mahirapan ang ating katawan. Kagaya ng sasakyan na madaling mag-overheat, mahihirapan po ang ating katawan mag-maintain ng temperature. Lalo na po ngayong pag mainit ang panahon, pag tanghaling tapat, kailangan po ang ating pag-inom ng tubig ay madami. Huwag na po nating hintayin na tayo'y mauhaw bago tayo uminom ng tubig. Bakit? Kasi ayon po sa pag-aaral, 70% ng ating katawan ay binubuo ng tubig. Ang iba po dun naipapawis natin kasi mainit. Ang iba dun atin pong naiihi, 'di po ba? So sa tuwing napapawisan tayo, napapaihi tayo, kailangan po nating palitan yung lumabas na tubig na yun. Lalo na po 'pag mainit o kaya 'pag marami kayong ginagawa. Kasi nga po ang tubig ay maraming function sa katawan ang kanyang tinutulungan. Ano po, kaya kapag kulang sa tubig, marami din pong naaapektuhan. So, yun po ha, wag na po nating intayin na tayo mauhaw bago uminom. Ang maganda nga po, minsan po yung nagsabi sa'min, mga 2 to 3 liters ng tubig ang magandang inumin sa isang araw. 2 to 3 liters. So, kung ang isang baso pong kagaya ng nasa screen ay 250 ml, so mga 8 glasses pong ganyan. So, maganda po yung 2 to 3 liters a day na pag-inom ng tubig. Ano po? Ang sunod naman po ay sunlight. Sunlight, yan. Ano po ba, pansin niyo po ba na ang mga baby na bagong panganak ay madalas paarawan? Tapos napapansin niyo din na habang tumatanda parang hindi na masyadong napapahalagahan yung pagpapaaraw. Alam niyo po ba, in fact, may isang study na nagsasabi 50% ng population natin ay may vitamin D insufficiency. Ibig sabihin po noon, kalahati sa population ng mundo kulang sa vitamin D. Alam niyo po ba, ang vitamin D ay marami ring function na naitutulong sa katawan kagaya ng tubig. Ano po ang mga sintomas ng vitamin D deficiency? Ito po, isa dito ay pagiging overweight, mood swings. Meron po akong nabasa na ang mga taong hindi masyadong naaarawan, sila yung at risk sa depression, na sila po yung mga taong madaling malungkot, madaling magkaroon ng anxiety, gano'n po. So, yun po kita niyo ang vitamin D ay maraming function din sa katawan na naapektuhan. So, puwede rin pong maapektuhan ang inyong presyon ng dugo. Puwede pong magkaroon ng high blood pressure kapag mababa sa vitamin D. Puwede pong magkaroon ng dry skin, digestive problems, fatigue kapag po madali kayong mapagod, baka kulang kayo sa vitamin D. Puwede po pala yun na isa sa sintomas ng vitamin D deficiency ay madali kang mapagod, ito po o fatigue. Tapos isa naman din po ay joint pain. Bakit joint pain? Kasi kailangan po natin ng vitamin D para magamit ng katawan yung calcium na ating na-intake. So kapag hindi po nagagamit ng katawan ang calcium, nahina po ang mga buto, masakit ang kasu-kasuan, ano po. Tapos nahina din po ang immune system at excessive din po ang pagpapawis. So matatanong po natin, saan ba tayo makakakuha ng vitamin D? So marami po nito sa fish liver oil, sa mga iba't ibang isda, sa itlog, sa mushroom, ganyan po. Pero kung tatanungin po anong pinakamainam dito na source ng vitamin D, tingin ko po itong araw. Bakit? Bakit natin isinama ang sunlight sa lifestyle na ito? Kasi ang araw ay libre.
wala kang kabayad-bayad, magkaka-vitamin D ka. So, hindi mo kailangang gumastos, kailangan mo lang buksan mo yung bintana mo 'pag umaga para magkaroon ng vitamin D. Ano po? So, yun po ang kahalagahan ng pagpapaaral kasi may mga simptomas po pala kapag kulang ka sa vitamin D. Next naman po, temperance. Kung hahanapin po natin ang definition ng temperance sa dictionary, ang lalabas po ay ito, the practice of drinking little or no alcohol. So parang more on related po sa bisyo, ano po. Pero kung magbabasa pa tayo ng iba pang definition, ay meron lalabas na ganito. Temperance daw po ay practice of always controlling your actions and feelings so that you do not eat or drink too much or become too angry. So, hindi lang po pala sa bisyo yung temperance. Pwede rin po nating mai-connect ang temperance sa pagtitimpi sa sarili. Halimbawa, dito po sa screen, ano po bang favorite food nyo? Mahilig po ba kayo sa soft drinks, sa instant noodles, sa mga chichirya? So yung pag-control din po pala sa ating sarili, yun ay connected sa temperance. Ano po? Tapos kung mapapansin nyo dun sa definition na become too angry. So aside po sa mga kinakain natin, pwede rin po sa ating behavior may apply natin ang temperance na yun po ang magiging isa sa related po sa topic ni Pastor mamaya na patience. Itong temperance na ito ay pagtitimpi sa sarili. So halimbawa na lang po ay madalas kayong napapadalas ang inyong cellphone paggamit ng gadget ninyo dahil wala po tayong magawa, nasa loob tayo ng bahay, parang naiinip po tayong ganyan. So parang napapababad po tayo sa cellphone na ganyan. So ang temperance po ay pagkontrol sa ating sarili sa mga tendencies natin na hindi dapat. Ano po? At isa pa din pong tendencies ng tao. Halimbawa, kung kayo po ay madaling mainis or madaling magalit, parang gano'n, kasi madami tayong iniisip, nadala ng emosyon o kaya ng mga problemang nagsasabay-sabay, ganyan. Yung mga tendencies po natin gano'n, yun din po ay dapat nating kontrolin. Kasi part din po iyon ng pagtitimpi sa sarili. So, hindi lang po siya sa bisyo na nag-iinom ka ng alak or nagsisigarilyo ka. Part din po siya sa mga kinakain mo, sa iyong iniinom, sa iyong sinasabi, sa iyong behavior, kung anong iyong actions and words na sinasabi, part din po yun ng temperance. So, ang temperance po kasi pagtitimpi sa sarili. Ano po? Next naman po ay air. Yan. Pag po ating narinig ang salitang COVID-19, parang parang ang negative po, ano po, parang ang negative ng ating parang naiisip. Pero nung nakapag-research po ako, parang may positive din itong hatid, itong pandemic na ito. Ito pong nasa screen natin ay ito po pinapakita ang amount ng nitrogen dioxide sa hangin. So ang nitrogen dioxide po ay isang air pollutant. So siya po yung mini-measure para masabi natin, polluted ba yung bansang to? Polluted ba ang lugar na ito? So ito po ay ikinumpara ang air pollution sa France. Noong March 2019, ito pong nasa kaliwa ang March 2019. Kita niyo po yung mga pula. Ibig sabihin po, daan heavily polluted po ang lugar. Tapos ikinumpara po ngayong March 2020. Hindi po ba ang Italy ay naging nangunguna din po sa mga nag-positive sa COVID? So pansinin niyo po, ang quality of air ay bumuti nung nagkaroon po ng quarantine. So nung nagkaroon po ng quarantine, hindi lang po siya para mabawasan yung transmission ng COVID, para din po pala siya, parang nag-heal ang earth, di po ba? The earth is healing. Ito po, yung susunod naman po ay, yan po ang mismong sa Wuhan. Tingnan niyo po, itong nasa taas ay last year, 2019. Ito naman pong nasa baba ay this year. Ito po ay February. Makikita niyo po heavily polluted siya, lalo na during this time kasi Chinese New Year daw po. So, mahilig sa patok, ang mga inis, ganyan po. Ano? Pero kung titingnan nyo ngayon, mas bumuti po ang quality of air ng Wuhan. So, ganoon din po sa atin. Dahil nabawasan ang mga sasakyang nasa kalsada, nabawasan ang mga kumpanya or mga factory na nagpo-production
quality of air po natin mas bumubuti ngayon. So, para po sa darating na panahon kapag tayo puwede ng lumabas, 'pag puwede na tayong magsama-sama, mas maganda po mas maganda po ang hangin na ating lalanghapin. Ano po, ang sunod naman po sa air ay rest. So, ngayon po, siguro po'y kumusta naman ang inyong tulog? Baka naman po madami kayong naiisip, 'di na kayo nakakapagpahinga masyado. Kumusta naman po kayo diyaan? So, ang tulog po pala ay iba't iba base sa edad at saka sa activity. So, kapag po sa adults na 18 years old pataas, ang tulog po dapat ay 7 hanggang 9 hours. So, ang less than 7 hours na tulog ay mababa. Ay, dapat kasi at least 7 hours. So, kapag less than 7 hours ang tulog po natin, maaaring maapektuhan ang immune system, maaaring tumaas ang BP, ganun, ganyan. Kasi po, ang pagtulog ay restorative phase at reparative phase ng ating katawan. Na dapat pag hindi po natin siya natugunan ay magkakaroon po tayo ng paghina. So kita niyo po 'yan sa screen. Sa iba't ibang edad ay iba't iba din po ang requirement ng tulog. So paalala po diyan ha, sa mga teens na 11 hanggang 17 years old, at least ay 8.5 hours ang tulog. At least po. Tapos paalala din po na kapag sumobra ang sleeping hours natin, masama din po 'yun. Baka po kasi idahilan natin na, hindi maganda ang tulog, tumulog tayo ng 12 hours. Hindi din po masama yun, hindi din po mabuti yun. Dapat po ay balanse, hindi sobra, hindi kulang. So, within 7 to 9 hours po ang ating tulog. Papahinga po natin ang ating katawan dahil siya po ay napagod sa buong araw ng ating pong paggalaw. So, yun po ang tungkol sa tulog. At ito naman po ang pinakahuli ng New Start. Kung mapapansin nyo, nadaanan natin lahat ng letters sa New Start. Ito na po ang pinakahuli, trust in God. Tingin ko po, ito ang pinaka-importante sa lahat ng letra sa New Start. Dahil ito po, sa gitna ng ating everyday life, madami tayong naiisip, o kaya nagkasabay-sabay po ang mga issues, ganyan. Baka po nakakalimutan na natin na meron tayong Diyos na ating source ng ating strength. So sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kung mapapansin niyo po, those who trust in the Lord will renew their strength. Ibig sabihin po, kahit po tayo yung mga Kristiyano tayo nananalig sa Diyos, hindi po tayo ligtas sa problema ng buhay, sa issues ng buhay. Pero ang ipinangako po sa atin ng Diyos ay hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Ano po? So tayo po ay, sa lahat po ng ating sasandigan, siya po ang natatanging bayan dapat nating kapitan, wag tayo bibitaw. Dahil siya po ang source ng lahat ng biyaya, siya po ang source ng lahat ng lakas, lahat ng wisdom. Kung ano din po ang mainam nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay, yun po ay dapat nating isang guni sa Diyos. Dahil siya po ang source of rich wisdom. Dapat nating itanong sa Kanya yon araw-araw. Ano po? Sa ating pong panalangin, kung ano man pong ating iniisip na problema, kagaya po ng nasa screen, kung ano pong iniisip nyo, kung anong kakainin ba ng aking pamilya, paano kaya ang aking trabaho. Ano po kapag hindi na po natin mahanap kung anong solusyon, atin pong ipanalangin. Dahil malamang po ang source of all wisdom, meron pong sagot dyan. Wag po natin kalimutan kasi baka nalulunod na po tayo sa mga issues, nakakalimutan po natin yun. Ano po? So, bilang pagtatapos po, bakit po natin kailangang alagaan ang ating sarili? Bakit po natin kailangang alagaan ang ating kalusugan? So, sabi po dito, take care of yourself. You cannot pour from an empty cup. Take care of yourself first. Bakit natin kailangang alagaan ating sarili? Kasi, hindi lang po siya yung pagiging selfish na para sa akin lang. Una po, kasi yung pag-aalaga niyo sa inyong sarili ay parang sa pamilya niyo din po. Kasi kapag inalagaan niyo ang inyong sarili, mas maaalagaan niyo sila.
mas maalagaan yung inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong kapatid. So sa pag-aalaga ng sarili, mas magiging matiwasay at masaya ang atin pong pamumuhay. Ano po? At ito po dyan, bakit natin kailangang alagaan ang ating sarili? Bakit po natin kailangan maghanap ng lifestyle na makakapag-alaga sa iba't ibang aspeto ng ating kalusugan? Dahil tayo po, ang katawang ito ay hindi atin. Na ang katawang ito po ay pahiram sa atin ng Diyos na darating ang panahon, kung ano pong ginawa natin, ay atin pong magiging responsible po tayo sa kung ano pong nagawa natin sa katawang ito. Dahil ipinahiram po ito sa atin, dapat po nating alagaan at gamitin po sa pinaka-mainam na paraan. Ano po? So, yun po ang ating health lecture for tonight. Sana po ay may natutunan po kayo sa New Start Lifestyle Program. So, pwedeng sa mga, kung gusto nyo pong hingin ang PowerPoint o kaya po yung lifestyle na ito, pwede ko pong isend sa inyo. So, huwag niyo pong kakalimutan ang mga principles ng New Start. Mahalaga po iyan, yan pong 8 principles na yan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ingat po tayo. Ingat po. At ating pong pangalagaan ating kalusugan para po sa ating pamilya, para po sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng buhay sa ating katawan. Thank you po. Tapos na po ang ating health lecture. Thank you po sa pakikinig. Salamat po. Magandang gabi. Naka-unmute. Walang nagsabi. Message niya. Ang buhay sa mundong ito ay may kabiguan. Laging namamalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin at kasawian ating mararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Kuta'y papawiin, tayo ay babagin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama. Di papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Sa maraming labas ay may kabiguan. Nabanat mo sa isipan, bakit nararanasan? Araw-araw ay pinapasan. Kapanglawan, kalumbayan, at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Kuta'y papawiin, tayo ay babagin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama. Pati papuri at pagsamba sa ating
magkasama, ang tanging ligaya. Kung tayo'y nag-iis, mayroong kaligtasan. Buhay na walang gayong ating kanan. Magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw ako tayo lahat ay isa sa Kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Bukod ay kapuigin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang mag-alala. Pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama. Ang tanging ligaya. Maraming salamat po sa Youth at purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Mga minamahal ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po ay meron kayong mga sakripisyo, naghanda po kayo ng maaga para lamang kayo ay makasama sa pagpupulong na ito at sa pag-aaral pong ito. Maraming salamat po sa aming po mga nanunood at nakikinig sa Zoom, maging sa aming mga manonood online. Maraming salamat po. Ang pagpapala at proteksyon ng Panginoon ay sumainyong lahat. Ngayong gabi mga minamahal, bago tayo tuluyang dumako sa ating paksa, tayo po muna yumuko at tayo'y mananalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat po sa pag-sustain ng inyong biyaya sa amin. At sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po sa ilalim ng inyong kapangyarihan ay maging malakas ang aming internet signal at ang inyong mga salita ay maghatid ng pagbabago sa aming buhay. Patnubayan kami ng banal na spirito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal ko, ang aming dalangin ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nawa po ay ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon ay inyo pong nararanasan. Kagabi po mga minamahal ay ating napag-aralan ang tungkol sa peace like a river, about corona po ng kapayapaan, at napansin natin kagabi na nangangailangan tayo ng inward peace o inner peace. At ito po'y nakukuha natin sa ating pong pagkilala o ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ang pangalawa ay yung upward peace, yung ating relasyon sa ating Diyos. Yung vertical aspect ay dapat ito ay maging tama. At ang pangatlo mga minamahal, yung outward peace ay ito po yung ating relasyon sa ating pong kapwa at yung ating pakikitungo sa ating mga kapwa. Mga minamahal, ngayong gabi ay tayo'y magpapatuloy ng COVID-20 serye o Koronang Bigay ng Diyos sa taong 2020. At ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin ay ang Corona ng pagpapasensya o patience. Ano po? Tayo po ay nakasentro pa rin sa Galatians 5:16 to 26. Yun po ang pinaka-focus natin, yung fruit of the Spirit. At ngayong gabi, ang title po natin ay Peace o Patience under Monitoring. Yung ating pong pagtsatsaga, yung ating pagpapasensya ay under monitoring, PUM mga minamahal. At babantayan natin ang ating mga sarili. Along the way, titingnan natin mga minamahal ko. By the way, bago po yun,
habang tayo nagpapatuloy mga minamahal ko, may sasabihin lang po akong mahalagang bagay at ayaw ko pong makalimutan ninyo sa aming pong mga nanonood at maging sa aming tagapakinig. Anumang bagay na nakuha natin ng madalian ay madali rin pong nawawala. Uulitin ko mga minamahal, anumang bagay na ating nakukuhang madali, madali rin pong nawawala. Wala po kayong nabalitaan na magnanakaw o kaya holdapper o kaya snatcher na yumaman. Mga minamahal, no. Sapagkat ang lahat ng nakukuha natin ng madalian ay madali ring nawawala. Maging ang pagtatanim, mga minamahal, kailangan natin ng patience. Kailangan nating matyagang maghintay. Kaya take note mga minamahal, anumang pinaghirapan natin, pinagtiyagaan natin, yun po'y matagal nating magagamit. Subalit ang mga bagay o maging sa sweetheart man, kung kahit sa relasyon man, anuman o sino man na nakukuha nating madalian ay madali ring nawawala. So patience mga minamahal, patience. So patience under monitoring. Tuloy po tayo sa atin pong pag-aaral. Sabi po ni Leo Tolstoy, sabi niya, the two most powerful warriors are patience and time. Mga minamahal, yung ating pagpapasensya daw po at panahon. Alam nyo, ang time mga minamahal, hindi kanyan hihintayin. Abay, kahit na hindi ka magsaing, hindi ka maglaba, hindi ka magluto, kahit na hindi ka gagalaw, ang time ay patuloy mga minamahal sa paggalaw. At mapapansin nyo po, napakabilis po ng panahon ngayon. Hindi natin alam na pang-5 gabi na tayo, Martes na ng gabi. Napakabilis po. So, sa pagbilis po ng panahon, ay yung patience ng tao medyo umiiksi rin po mga minamahal. So, sana po ay ngayong gabi, sa ating pag-aaral ay lukuban tayo ng banal na spirito na tayo po ay bigyan ng Panginoon ng pagpapasensya. Sa ngayon mga minamahal ko paiklian pabilisan. Pagka mag-sermon ka ngayon ng 1 oras, iiwanan ka sa ere. Napaka-iksi po ng pasensya ng tao ngayon. Kung ano yung maiksi, doon po sila. At gusto nila ay madali po niyang nakukuha. So mga minamahal, yung essence ng patience and time ay mahalaga po sa ating mga Kristiyano. At ngayong gabi, sa tulong po ng Banal na Espiritu, kapag ang Banal na Espiritu ay namumuhay sa atin, yung korona ng patience o ng pagpapasensya at pagtitiyaga ay sa atin. Papatuloy po tayo. Galatians 5:22, sabi doon mga minamahal, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. At kagabi po ay pinag-aralan natin ang peace at ngayong gabi ay pag-aaralan natin ang salitang patience. Tuloy po tayo mga minamahal ko. Sabi ni Pablo mga minamahal, we glory in tribulations also, knowing that tribulation works patience, and patience experience, and experience hope. Now hope does not disappoint. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit which is given unto us. Mga minamahal, kayo po ba ay natutuwa kapag may mga pagsubok? Alam niyo po sa aming pamilya, meron po kaming motto sa aming pamilya. Meron po kaming sinusundang prinsipyo sa aming pamilya. Kapag may dumating na mabigat na pagsubok, kami po ay masaya at excited. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag may dumating sa inyong mabigat na pagsubok, ang kasunod niyan, matinding pagpapala. Binabalanse ng Diyos ang buhay. Totoo po yan mga minamahal. Sa pamilya namin, na mild stroke po ang papa ko, matinding pagsubok sa aming pamilya. Subalit after nun, ay may dumating din sa aming saganang pagpapala. So sabi ni Pablo, we glory in tribulation. Yung mga pagsubok sa atin. Itong crisis na ito, mga minamahal, kagaya ng health lecture po sa ating kanina, napakaganda. Na hindi natin alam na sa crisis na ito, nag-heal ang nature, gumaganda ang dagat, gumaganda ang langit, nag-heal ang nature. So, sa mga crisis, sa mga pagsubok, ay
natutuwa tayo at nagagalak, pinupuri natin ang Panginoon sapagkat tinuturuan tayo nito ng pagpapasensya o pagtsatsaga. And then patience, experience, then hope. So mga minamahal ko, pakinggan niyo po ako. Kung may dumating sa iyong mabigat na pagsubok ngayon, be excited. Ang Panginoon ay gagawa ng milagro sa buhay mo at makakatanggap ka ng isang pagpapala galing sa Panginoon. Sapagkat ang buhay ay binabalanse ng atin pong Panginoon. Tuloy po tayo mga minamahal ko. Luke 8:15. Ito pong the parable of the sower o yung parabola ng mga hahasik. Ang sabi doon mga minamahal, yung nahasik daw po sa mabuting lupa ay ito ang kanyang pag-uugali o karakter. Sabi niyan, the ones that fell on the good ground are those who having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Kaibigan, kung ikaw man ngayon ay nasa relationship, be patient, ha? Ang mga tanim po, bago yan magbunga ng prutas, kailangan mo magtiyaga, maghintay. Matuto kang maghintay. Huwag magmamadali. Kapag sabi nga ng mga matatanda, ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. So mga minamahal, ha? Magtiyaga, maghintay. Sabi dito, yung daw pong nahulog sa matabang lupa ay nagbe-bear fruit with patience. So, matuto po tayo maghintay, matuto tayong magtiyaga. Maging ang pagtatanim ay nangangailangang maghintay. Darating po ang tamang panahon. Marahil may pinapanalangin ka sa Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa nakukuha. Be patient, mga minamahal. Tiyaga lang, darating ang tamang panahon. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. Sabi ng Matthew 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ugali po pala o karakter ng mga taong maliligtas ay ang mga taong may endurance o matiisin or matyaga. Mga minamahal ko, ito po'y karakter po natin. Kapag ang banal na spirito ay nasa ating buhay, kapag kilala natin si Kristo, kaya nating magtiyaga. Kasi mahal natin siya. May relasyon tayo sa Kanya. Kilala natin ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Kaya kaya nating magtiis. Alam ko po yan. Alam ko po sa inyo, naranasan yung maging in love. Abay, kapag ikaw ay in love, talagang matitiis mo, magtsatsaga ka. Kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ugali o karakter ng mga taong maliligtas ay ang mga taong marunong magtiyaga. Ano ho? Pag may tiyaga, ika nga, may nilaga. Tuloy po tayo mga minamahal ko. Sabi po ng isang quotation, pakinggan niyo po ito. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Mga minamahal, ha? Ang pagpapasensya daw po o pagtsatsaga o yung patience ay hindi yung abilidad natin na maghintay. Kundi ito daw po yung pag-uugali na mabuti habang naghihintay. Nadidevelop natin yung pagtsatsaga. Nadidevelop natin yung paghihintay. Yung endurance, yung pagtitiis, mga minamahal, ay atin pong nami-maintain. So, it is not only the ability to wait, mga minamahal, but the ability to keep a good attitude while waiting. Abay, wala pong nakagraduate na from elementary, tumalon agad ng college, elementary grade 1, tapos naging 4th year college agad. Abay, magtiyaga ka, no? Kapag ka nag-aaral ka, kailangan mo magtiyaga. Kailangan talaga ang pagtsatsaga, mga minamahal. Ang ating pong mga health lecturers ay mga medical student. Alam ko po, napakahabang panahon ang kailangang pagtsatsaga. So mga minamahal, it is the ability to keep a good attitude while waiting. Tuloy po tayo, mga kapatid ko. Sabi ng Hebrews 12 verse 1, mga minamahal, iyayamang tayo napapalibutan na makapal ng mga saksi. Itabi naman ang walang liwag ang bawat pasan at ang kasalanang
humahadlang sa atin at ating takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Mga minamahal ko, sa atin daw pong pagtakbo, sa takbo ng buhay, meron daw pong nakahadlang sa atin. Ito po ay Bible, ang hawak ko. Kahit po ito'y magaan, pero kapag po bit-bit ko lagi at walang pahinga na hawak ko lagi, ito rin po ay bibigat sa pagdaan ng panahon. Kaibigan, yung kasalanan na ating kinikimkim, kahit yan ay mga small sin na sinasabi ninyo o mga light sin lang, pastor, white lie lang naman, yung mga ganyan ninyong mga katuwiran, maliliit lang naman ang kasalanan, pastor Pero sa pagtagal ng panahon, mga minamahal, habang tumatagal, bumibigat ito at ito daw ang nagiging hadlang sa ating pagtakbo. So itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Yung kasalanan na humahadlang sa atin ay ating ipahayag sa Panginoon, ipahayag natin sa Kanya, ihingi natin ng tawad, tayo'y magsisi upang takbuhin natin ng walang pasan. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Mga minamahal, may takbuhin po tayo. Sa buhay na ito ay parang isang kailangan tayo'y handa at kailangan tayo ay matyaga. Kailangan tayo ay matyaga. At kapag ang banal na spirito ay sumasa atin, nandun yung corona ng pagtsatsaga. Suot-suot natin yan, mga minamahal. Tayo'y matyaga. Sabi nga, mga minamahal ko, pakinggan niyo po ito, sabi po ng kasunod na slide. Sabi po dito ay, without patience. Sa susunod pong slide, without patience, we will be patience. Abay, napakahirap, mga minamahal kapag wala daw pong, sige po, tuloy po. Without patience, we will be patience. Kapag wala daw po tayong pasensya, mga minamahal, magiging tayong pasyente. Ulitin ko po. Without patience, we will become patients. Kapag wala tayong pasensya, later on, baka maging pasyente po tayo. So, pasensya po, magtiyaga po tayo. Kung natiis natin yung halos 2 months, May 15 na po matatapos yung ECQ. Konting tiyaga lamang, mga minamahal. Sapagkat without patience, we will be patient. Balik po tayo sa kabila, mga minamahal, yung James chapter 1, verses 3 and 4. Medyo na-excite lang po ako sa akin pong sasabihin. Sabi po dito, mga minamahal, knowing, James chapter 1, verses 3 and 4, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So mahalaga, mga minamahal ko, na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kasi doon po natitest yung ating pasensya. Pagka-smooth lang po, okay lang, Pero kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga minamahal, ay doon makikita yung ating pagpapasensya. So yung testing ng ating faith, yung patience na meron tayo, nagpuproduce ito ng patience. And then yung patience, nagiging sakdal ito. It is a process, mga minamahal. Hindi po ito overnight. Hindi po ito overnight. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kapag may nagsabi sa inyo na nagba-Bible study ka pala, pero hindi ka pa rin nagbabago. Ilang beses ka na nag-church, sumamba ka ilang beses na sa church, hindi ka pa rin nagbabago. Abay, ito po ang sagot ninyo, mga minamahal. Be patient. God is at work with me. Slow down. God is at work. Hindi patapos ang Diyos sa akin. Hindi patapos ang Panginoon at meron pa siyang gagawin para sa akin. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. 2 Peter chapter 1 verses 5 and 6. Pakinggan niyo po ito. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness. Ang ganda po ng chain, mga minamahal. Napakaganda ng chain. Sabi doon,
To your faith, add to your faith, virtue. And to your virtue, knowledge. And to your temperance, kagaya ng health lecture po kanina. And to temperance, patience. And then patience, godliness. Mga minamahal, kapag tayo may pananampalataya, tapos tayo may pagtsatsaga, ang dulo nito ay ang ating pong pagiging makadiyos. So mahalaga po ang patience, mga minamahal. Mahalaga ito sa atin pong mga buhay. Tuloy po tayo, mga kapatid ko. Mga minamahal, ito po ang ugali. Sususugan natin yung sinabi sa Matthew kanina. Ito po ang ugali ng mga taong maghihintay sa Panginoon. Sabi ng Revelation 14 verse 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mga minamahal, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Kapag tayo ay banal, nandun sa atin ang pagtsatsaga. Hindi nawawala yan, mga minamahal. Wala pong banal na hindi matyaga. Kapag ikaw ay banal, ikaw ay anak ng Panginoon, ang bunga nito, mga minamahal, tayo ay matyaga. At ang sabi ng Biblia, yung mga matyagang ito na mga banal ay sila ang mga tumutupad ng utos ng Diyos. Mga minamahal, pansinin ninyo, yung mga nangangaral na wala ng utos, yung mga nangangaral na wala ng kautusan, pansinin ninyo, mga hindi matyagayan. Totoo po yan. Sabi ng Biblia, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ang mga banal na nagtsatsaga. Anong ugali nila? Sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Amen. Mga minamahal, yung mga banal na matyaga ay sumusunod. Kaya kung ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi ka lugi. Huwag mong sabihin na, wala na palang kautusan. No, mga kapatid, huwag po kayong maniniwala sa mga mangangaral na nagsasabing wala ng kautusan. Ay mga taong hindi po yan matyaga. Walang patience yung mga tao pong ganyan. Kasi sabi ng Biblia, yung matyagang mga banal na naghihintay sa pagdating ng Panginoon ay mga tumutupad ng kautusan ng Panginoon at may pananampalataya ni Jesus. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. Pero mga minamahal, paalala lang po patience under monitoring. Mga minamahal, ang patience po ng Diyos ay meron pong limitasyon. Darating po ang kanyang paghukom. Darating po ang pagsasara ng pintuan ng awa, kagaya ng panahon ni Noe nung siya ay nasa arka. So mga minamahal, pakinggan niyo po ito. Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Sabi po ay, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan at tumawag kayo sa Panginoon samantalang siya'y malapit. Mga minamahal, darating po ang panahon na hindi na matatagpuan ng Panginoon. Meaning ay yung kanyang patience ay nandun na sa limitation. Mga minamahal, nandun na yung justice. Mga minamahal ko, yung paghukom ng Panginoon. So, habang tayo'y may panahon pa, habang may panahon pa tayo, sabi ng Biblia, hanapin mo ang Diyos habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y nakikinig, habang may panahon pa. Sapagkat darating ang panahon, mga minamahal, na nawala na ang kanyang patience na ito at ang kasunod na ay ang kahatulan. Mga minamahal, please, balik po tayo, mga minamahal ko, please, tandaan niyo po ito. Anumang pinto na sinara ng Panginoon, walang sino mang makakapagbukas nito. At ang pinto na binuksan ng Panginoon, walang sino man na makapagsasara nito. Amen. Mga minamahal, seek the Lord. Ngayon, habang bukas pa ang pangangaral, ngayon, habang bukas pa ang awa, habang ang patience ng Panginoon ay narito pa sa lupa. Mga minamahal, example pa lang po ito, itong krisis na nararanasan natin. Abay, sabi po ng Biblia, may 7 huling salot pa na darating para sa mga masama.
Kaya habang may panahon pa, habang tayo'y narito pa, ito ang panahon upang hindi ubusin ang pasensya ng Panginoon. Yung kanyang limitation ng patience na ito, mga minamahal, sapagkat darating ang panahon, sabi ng Biblia, seek the Lord while He may be found, and call on Him while He is near. Sunod po, mga minamahal, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, pakinggan niyo po ito. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Ang context po ng 2 Peter 3, mga minamahal, ay darating daw po ang mga panahon na ang mga tao ay magiging bully, ang mga taong magaling mang-asar, ang mga taong magaling mangantyaw. Darating sila at magsasabi, lolo pa ng lolo ko nagsabing darating ang Panginoon eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Alam nyo mga minamahal, may sinabi yan ng Biblia, matalino po ang Biblia eh. Bago pa dumating ang mga bully, bago pa dumating ang mga nangangantyaw, ay sinulat na ng Biblia. Darating daw po ang mga panahon, ang mga tao'y magiging makulit, mga tao'y bully at sasabihin nila, saan na yung pangakong yan? Ang tagal naman. Wala pa rin hanggang ngayon. Alam nyo ang sagot ng Biblia, mga minamahal, ang Panginoon ay hindi slow sa pagtupad sa kanyang pangako. Instead, sabi niya, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Mga minamahal, kaya hindi pa dumarating ang Panginoon kasi gusto pa niya na ikaw ay makasama. Siya ay matyagang naghihintay sa iyo. Kailan ka ba magsisisi? Kailan ka ba lalapit sa Kanya? Siguro naman sana enough na itong crisis na ito para lumapit tayo sa Panginoon. Kung noon tayo'y malayo sa Panginoon, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ito na po ang panahon, mga minamahal. He is patient with you. Patient ang Panginoon. Matyaga siyang naghihintay. At sabi niya, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Huwag po nating, tayo pong mga magulang, pagka nagkamali ang anak, sige ka, magagalit sa iyo si Jesus. Sige ka, huwag mong gawin yan, magagalit sa iyo ang Panginoon. Para bagang ang picture na binibigay natin sa bata ay magagalitin ng Diyos. Ang picture na binibigay natin sa mga bata ay ang Diyos magagalitin. Laging galit, laging gusto niya, laging pumatay. Mga minamahal, hindi ganun ang Diyos. Kaya hindi pa siya dumarating sapagkat matyaga siyang naghihintay para sa iyo. Hindi kanya nais na mamatay, hindi kanya nais na mapahamak, kundi ikaw ay magsisi at magbalik loob sa atin pong Panginoon. Mga minamahal, napakakawawa po tayo kapag tayo hindi nagbalik loob sa Panginoon. Sabi ng Biblia, kapag tayo'y naratnang hindi ligtas, magngangalit ang ating ngipin at tayo'y tatangis. Hindi po iyak, tangis. Talagang hagulhol at talagang kakagatin natin ang ating mga ngipin. Magngangalit ang ating ngipin. Bakit? Hindi tayo ligtas. At kasama tayo sa mga hahatulan. Alam nyo, yung mga salot na binasa ko, mga minamahal, nakahindik-hindik. Nakahindik-hindik, mga minamahal ko. So ngayon ang panahon, habang narito pa, sabi nga, ang Panginoon ay matyagang naghihintay. Hinihintay ka ng Diyos. Hinihintay ka ng Diyos. Ngayong mga minamahal, ngayong gabi, huwag kang matutulog nang hindi ka nagsisi. Huwag kang matutulog na hindi mo itinalaga ang buhay mo sa Panginoon. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. How to develop patience? Paano nga ba ako magiging patience, Pastor, sa panahon pong ito? Una, mga minamahal. T3 po ito, mga minamahal. T3. Una ay trust God. Magtiwala sa Panginoon. Kapag tayo daw po, mga minamahal ko, sa pinag-aralan natin kanina, ang mga patience po ay nade-develop sa trial. Pansinin niyo po kanina, mga minamahal, sa mga tribulations, trial, crisis, doon po nade-develop yung ating pong patience. Mga minamahal, kung nais natin ng patience, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Trust God. Magtiwala sa ating Panginoon. Bakit? Ito pong mga nangyayaring ito
ay para sa ating ikabubuti. Mga minamahal ko, ako po noong bata ay takot silim. Totoo po yun. Kapag ka ako'y iniiwan ng aking papa sa madilim, iiwan niya ako sandali. Ano ho? Ako po'y takot na takot at gusto ko pong umiyak. Pero alam niyo po ang ginagawa ng papa ko, pag siya ay nandun na sa malayo, ang sasabihin niya, so alam ko na nandun lang siya, nandyan lang siya, na ako ay merong kasama, na hindi ako dapat matakot dahil malapit lang ang aking ama. Mga minamahal, kapag tayo ngayon ay nasa pagsubok, tayo ngayon ay nasa crisis, magpaparamdam ang ating Panginoon. Ngayong gabi, nagpaparamdam ang Panginoon sa inyo. Sasabihin niya, anak, dito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. So trust God, mga minamahal, magtiwala sa Panginoon na itong mga bagay na ito'y nangyayari para sa aking ikabubuti. Trust God. Pangalawa, mga minamahal ko, thank God. Magpasalamat. Mga minamahal ko, hindi po nakaka-develop ng patience yung palaging pagrereklamo. Pakinggan niyo po ito. Yung mga Israelita po, nang sila'y naglakbay mula Ehipto hanggang Kanaan, sangayon po sa mga Bible scholar, dapat po ay mga 4 years time lang yun. Pero dahil sila'y reklamo, inabot po ng 40 years ang kanilang paglalakbay. Napakatagal. Mga minamahal, i-develop natin sa ating sarili na lagi tayong magte-thank you sa Panginoon. Bakit? Totoo po ito, mga minamahal. Ano po ba ang sagot sa salitang thank you? Diba? Thank you. Thank you. Diba ang sagot po ay you're welcome? Ang welcome po sa langit ay yung mga taong may character na sila'y mapagpasalamat. Kasi naramdaman nila, kilala nila ang Panginoon. May relasyon sila sa Panginoon. Lagi silang nagti-thank you. Pasalamatan natin ang Panginoon, mga minamahal. Marami ho ako nakikitang nagre-reklamo sa sardinas. Mga minamahal ko, mapalad po kayo, may kinakain pa kayo. Ano ho? Habang may kinakain pa po tayo, mga minamahal, magpasalamat po. Ano ho? Isasabihin nyo, kangkong in the morning, kangkong in the noontime, kangkong in the evening. Mga minamahal, pasalamat ka, may kangkong ka pang kinakain eh. Pasalamat sa Panginoon. Nadidevelop po ang ating patience kapag tayo'y natututong magpasalamat. Mga minamahal, pakinggan niyo po ito. Kapag po ang value, mga minamahal, di ba po yung value nagdi-depreciate? Ibig sabihin, bumababa ang kanyang value. Yung value ng isang bagay ay nag-a-appreciate. Ibig sabihin, nagmamahal ang kanyang presyo kapag ikaw ay laging nag-a-appreciate. So kapag lagi kang nagti-thank you, mga minamahal, tumataas ang value mo o tumataas ang value ng Diyos sa iyo. Nag-a-appreciate. Marunong kang mag-appreciate. Kapag lagi ka nagre-reklamo, depreciation yun, mga minamahal. Pa-depreciate ka. Anong gusto mo? Depreciation o appreciation? Kaya lagi ka dapat magpasalamat sa Panginoon. Yung mga kotse, mga minamahal, pag binili natin ngayon, mahal. Pero habang tumatagal ang panahon, nag-depreciate. Yung cellphone, mahal ngayon, pero pagtagal ng panahon, nag-depreciate. Ang nag-a-appreciate, mga minamahal na value, yung lupa. Yan, nag-a-appreciate yan. So kapag sa Panginoon lagi tayo nag-a-appreciate, nagti-thank you, lumalaki yung kanyang value, yung appreciation natin sa Kanya. Mga minamahal, sana malaman natin ito. Na lagi tayong magpasalamat, lagi tayong mag-appreciate para yung value natin lumalaki at yung value ng Panginoon sa buhay natin lumalaki. Doon na-develop ang ating patience. Number 3, mga minamahal. Talk about God. Talk about God. How to develop patience? Patience under monitoring. Number 1, you should trust God. Magtiwala ka sa Panginoon. Number 2, thank God. Magpasalamat sa Panginoon. Kahit na sa mga pagsubok, pasalamatan ng Panginoon. And then number 3, mga minamahal, talk about God.
Alam nyo, sabi ni Mrs. White na isang sikat na manunulat, sa panahon daw po ng crisis, ang pag-usapan natin ay yung greatness ng Panginoon. Yung kanya pong kapangyarihan. Hindi yung ating mga weakness. Hindi yung ating kahinaan. Kundi yung kadakilaan ng Panginoon. Sa panahong ito ng emergency, sa panahong ito ng pandemic, mga minamahal, talk about God. Talk about Him. Pag-usapan natin siya. Huwag na po nating pag-usapan yung ating mga kapitbahay na nakatanggap ng relief at tayo'y walang relief. Ha? Huwag na po mga minamahal. Ano ho? Huwag na. Salamat po na mayroong social distancing. Nag-social distancing din ang nagchichismis sa atin. Tama na po yun. Ang pag-usapan natin ay sa halip na yung ating mga kapitbahay, ay pag-usapan natin ang ating Panginoon. Ano ho? Yung kanya pong kadakilaan, yung kanyang ginawa sa ating buhay. At kapag pinag-uusapan natin yung kalakasan ng Diyos, lumalakas din po tayo. Totoo yun mga minamahal. Kasi pag ang pinag-uusapan natin lagi ay kahinaan, kasalatan, o mga kabiguan, naku, napakahirap. Napakahirap makarecover. So mga minamahal, talk about God. Sa halip na pag-usapan natin yon, pag-usapan natin ang kalakasan ng Panginoon. Dito po na-develop yung ating pong patience. Tuloy po tayo mga minamahal ko. At sa pagtatapos, nais ko pong i-share sa inyo yung the Chinese bamboo tree. Ang Chinese bamboo tree, mga minamahal ko, pagka niregaluhan po kayo niyan, ano ho, ay sa unang taon, wala kang makikitang growth. Wala. Hindi siya lumalaki. Pangalawang taon, wala pa rin. Ganun pa rin. Bansot pa rin. Number 3 years, ganun pa rin. 4 years, ganun pa rin. Sasabihin mo, wala man lang growth. Alam nyo mga minamahal? Pero, padidiligan mo yun araw-araw in 5 years. Pagkatapos po ng 5 years, mga minamahal, pagkatapos ng 5 years, siya na po ay lalaki. At within 6 weeks lamang, mag-grow na po siya ng 80 to 90 feet tall. 80 to 90 feet tall, mga minamahal. Wow! In 5 years, mga minamahal, bigla po siyang lalago. Takin nyo, 6 weeks lang, 90 feet tall, mga minamahal. Yun po ang tinatawag na patience. Marahil, problema mo ngayon ang iyong anak. Marahil ay may problema ka sa iyong mga anak. Sabihin, pastor, pasaway talaga eh. Kapatid ko, magtiyaga ka lang. The principle of Chinese bamboo tree. Tiyaga lang, sige lang, tuloy lang ang pangaral, tuloy lang ang panalangin. At darating ang panahon, pansinin mo, magbabago din ang iyong anak at mag-grow din siya. Marahil ikaw ay may problema sa iyong mahal na mister o mahal na misis. No? Sige lang, tuloy lang po ang panalangin, tuloy lang ang pagiging mabuti. Darating din ang Panginoon, sila ay mag-grow. Kagaya ng Chinese bamboo tree. Kailangan lang nating magtiyaga. Marahil may problema ka sa iyong katabi sa church. Marahil may problema ka sa churchmate mo. Kasama mo sa church. Marahil may problema ka sa mga magulang mo. Kapatid ko, tiyaga lang, tuloy lang. Good attitude while waiting. Sige lang. Panalangin, kanta ng mga papuri sa Panginoon, tuloy lang. Pagiging mabuti natin, tuloy lang. And then later on, makikita mo, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Makikita mo kagaya ng Chinese bamboo tree, mag-grow siya at magugulat ka sa bunga ng iyong pagtsatsaga. Mga minamahal, kumakatok ang Panginoon sa inyong puso. At kapag pinapasok natin ang banal na spirito sa ating puso, tayo'y magiging matyaga. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating lahat. At ikaw ay hinihintay ng Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Pakinggan po natin Sister Jane sa mensahe ng awit ngayong gabi. May God bless us all.
To flow when things have not turned out the way that you had planned. But God won't forget you. His promises are true. Tears are a language God understands. God sees our tears of a broken hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with men and takes him by the hand. Tears are a language God understands. Tears are a language God understands. Mga minamahal, nais ko po kayong espesyal na ipanalangin sa Panginoon. May plano ang Diyos. Bakit narito ka ngayong gabi sa Zoom o sa FB Live? Mangungusap ang Panginoon sa inyo. Espesyal ko po kayong ipapanalangin sa Panginoon. Let's pray. Mapagmahal na Diyos, makapangyarihan naming Ama, nababatid niyo po ang kalagayan ng bawat isang nanonood. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, maging ito man, Panginoon, ay problemang pangkalusugang pisikal, emotional. Pagalingin po sila, Ama. Magtambo sila ng kagalingan sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ganon din po, Panginoon, marahil ang iba sa amin na may problemang pinansyal. Huwag niyo po silang pagkulangin, Ama. Punuan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gumamit po kayo ng iglesia, ng mga kapatid, upang sila'y maabot at matulungan. Panginoon, marahil ang iba sa amin ay may problema sa kanilang guilt, sa kanilang mga worries. Dakilang Diyos, tulungan niyo po sila.
na nawa ngayong gabi ay piliin nila kayo, tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas at patuloy na papasukin ang banal na espiritu sa kanilang puso upang ang bunga ng pagtitiis at pagtsatsaga ay maghari sa kanilang mga buhay. Pagpalain po ang bawat isang nanonood. Salamat po sa inyong nagliligtas na pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Our closing Amen. song, we sing Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y malubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya ay malubos mo. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos, makapangyarihan namin Ama, ang inyo pong kapangyarihan ang naranasan namin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. At sa inyo po mga mensahe, tulungan niyo po kami maisa kabuhayan ito. Dalangin po namin na bukas ng gabi, ibalik muli kami upang patuloy na matuto sa inyong mga salita. Pagpalain po ang lahat ng aming mga nanonood at nakikinig. Patuloy pong ingatan sila at patuloy na maging ligtas sa ilalim ng inyong kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga minamahal, wag po kayong mawawala bukas ng gabi. Ang title po natin ay Life on the Frontline. It's all about goodness and kindness. Unang gabi, mga minamahal. Salamat sa pangalan ng Thank you po. Thank you, Kuya Noel. Thank you, Thank you Neng. po, Elder Family. Thank you po, Ma'am Che. Thank you po, Elder Son, sa lahat po. Thank you. Jim, In the dark, in the written truth. Sa lahat po ng nanood, thank you po. God bless. Good night po. Good night po. Good night.